Hey guys! This is Jonathan Arbuda and you're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. Now, if you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tansyong. And visit my blog. It's www.ilovetansyong.com kasi may mga videos ako doon na wala sa YouTube channel pero nandun ko siya nilagay. Sobrang excited ako ngayon sa video na to dahil magluluto na naman tayo. So it's another cooking vlog but in this episode, we're gonna compare kung ano ang kaibahan ng isang pinrito using air fryer at using the conventional way of frying na may mantika. So ngayon, ang itatry natin ngayong araw na ito ay fish. So nakabili ako kahapon kasi namalengke ako kahapon mga lulutuin. Guys, bumili ako ng laurel, 5 piso, tapos sibuyas na ganyan karami, saka kamatis na 1 kilo, 70 pesos, tapos galunggong na kalahating kilo kasi piprituhin ko to, and there. Tapos isang buong manok, 200 plus to. Mangga, Indian mango na 1 kilo. So, since nakabili ako kahapon ng isda, it's worth 110 pesos na galunggong, kalahating kilo. So, minarinate ko na siya, nilagyan ko siya ng asin, toyo, suka, ganyan, kasi ipiprito natin siya. But, hahatiin natin siya ngayon. Ang gagawin ko ay kalahati para sa ating normal, conventional cooking or frying, and then, using the air fryer. Titikman natin kung ano bang kaibahan talaga. Yan. So, ayan ang ating isda. So, ito yung kalahati, guys. Galunggong ba to? O nga, GG nga to. Galunggong. So, hahatiin natin siya. Dito natin siya ilalagay. Sasara muna natin. Dito natin prepituhin yung kalahati. And then, kalahati naman ay dito. So, there. There, 4 na piraso. Tapos, lalagyan muna natin siya ng konting oil. After ng mga ilang minutes, guys, titignan na natin kung anong itsura. Okay, parang pinirito lang din. So, papatigasin pa natin to, no? Kasi mahirap kasi to kapag binaligtad na hindi luto kasi madudurog yung isda. So, napapansin ko, parang umaamoy din siya na parang isdang pinirito since pinaisprehan ko siya ng oil. And wala akong usok so far na nakikita kahit binilagyan ko siya ng oil. Siguro dahil sa pagkakalagay dito na medyo secure siguro, ganyan. So, yun, para siyang nangangamoy na pritong isda. So, parang wala siyang kaibahan. So, antay na lang natin kung ano mangyayari dito, no? 11:45 a.m. 10 minutes na ang natira. So, nangalahati na tayo. Tingnan natin kung ano ng progress.
Hindi pa siya masyadong luto, no? Pero pwede na natin siyang baligtarin siguro. Tinitignan natin kung ano itsura. So, nabaligtad na natin. Another 10 minutes. Adjust natin to ng 200 degrees Celsius. Mag-init muna tayo ng mantika kasi piprituhin natin yung 4. So, on natin. Then, fry. Ito, fry. May naka-program na siya. Pag fry, naka 180 degrees Celsius lang siya. So, ang bilis niya, tunaw agad yung mantika. So, ayan guys, kumukulo na yung mantika. Natatakot na ako, baka tumalsik. Diyos ko, ito, isa sa mga kaibahan is yung convenience. Kasi talagang kapag ganito, ayan o, tumatalsik-talsik na yung mantika. Natatakot na tuloy ako. Mukhang mainit na yung mantika, guys. Isasalang natin siya. Hindi ko na ipakita dahil baka tumalsik. Oh my God! Ayan, isalang ko na. Ay, Diyos ko! Ang lakas ng talsik niya talaga. Diyos ko. Kaloka, ha? Pag malapit na rin naman maluto, nawawala na yung talsik. Mukhang mas panalo ang air fryer dahil walang tumatalsik na mantika. Pero titignan natin naman sa lasa at saka sa texture ng pagkain or sa niluto kung ano naman ang kaibahan talaga nila. So ayun, isa sa kaibahan, pag air fryer, walang tumatalsik na mantika, hindi ka mapapaso sa normal conventional na cooking or frying using oil. Gagamit ka talaga ng oil, gagastos ka ng oil. Pero let's check out kung sino sa kanila talaga ang medyo mas bongga sa panlasa naman. Yun, isa pa, mausok. Kapag mantika, medyo malakas yung usok. Nagpa-fog yung lens ko. Malakas din yung amoy. Yung amoy ng unit dahil nga mantika yung ginamit. Yan siya, oh. Yan, oh. So, ayan guys, ang ating pinrito na isda na galunggong na ang gamit ay mantika. So, nakikita natin may mga texture na medyo sunog-sunog. Ito yung crispy kainin. Tsaka may character siya tignan. Ayan o, makikita natin. So, there guys, ito naman ang ating niluto sa air fryer. Wala siya masyadong sunog-sunog, para siyang tutsyang, parang nade-dehydrate yung ano, ayan o. Wala siya nung parang sunog-sunog at saka para siyang, kung pipindutin mo siya, para siyang tinapa, parang nagiging tinapa siya. Kukumpara natin, ipagtabihin natin ha. Yan guys, oh, kitang-kita natin kung ano yung kaibahan ng, ano, niluto natin sa mantika na normal. Ito yung niluto natin sa air fryer. Niluto. Makikita talaga natin yung kaibahan, no? Ito parang may something na may mga karakter na durog-durog, yung mga particles na nasunog, na parang alam talagang niluto sa mantika. Yan siya. And then this one, para siyang naging tinapa. Para siyang natuyo, na parang tinapa, na walang oil. So, titingnan natin kung anong itsura naman sa loob. Ouch, ang init. Para siyang tuyo, guys.
Yun, para siyang natuyo na ano. Ngayon, titikman naman natin muna niluto sa mantika. Ito yun. Okay. Maintain niya yung moist. Kayo, titikman naman natin yung niluto sa air fryer. Para siyang naging tuyo. Natuyo siya. Wala yung moist sa loob. Unlike sa niluto sa mantika, crispy sa labas, may moist sa loob. So yun yung kaibahan nila guys kapag ang isda ay niluto sa mantika at saka niluto naman sa air fryer. So ito na lahat guys ang aking mga condiments. Pero madadagdagan pa yan kasi may mga bibilin pa akong maliit na mga lalagyan ng spices. So yan yun